Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng Kalimutan Santa Maria, ay hinggil sa issue ng PNP Chief orders focus security ops in vulnerable barangay. So, yan. So, ito yung ating tinuyang topic na kautusan ng ating PNP Chief na yung ating mga kapulisan ay mag-focus sa security operations sa mga vulnerable na mga barangay. Yan. Mga magugulo mga barangay o may naman na madaling magulo ay o lalo na isolated area ay kanilang protektahan. Ang ating PNP Chief General Marbil ay pinagpo-focus ang ating PNP sa mga vulnerable barangays, lalo na sa mga malalayo at disadvantaged na barangay. Ang kautusan nito ay pag-iibayo ng Revitalized Police sa barangay o RPBSP. Ang roving patrol police units ay mahalagang mata-atenga sa ground at maka-aksyon agad sila sa pinag-iibayo ngayong pagresponde sa mga krimen sa ating bansa upang mapangalagaan ang peace and order. At ngayon ay ang Critics Promotions at yung ating anti-criminality promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. At sa isyong ito ng pag-iibayo ng pulis sa mga barangay ay ating maigting na sinusuportahan ito at ating isinasaboses sa ating komunidad ang pagsuporta sa pangangalaga at protektang ito ng ating PNP mula sa mga roving police patrol to maintain peace and order. So maintain natin the Critics Promotions ay maintain na sumusuporta sa ating chief of ating PNP chief na si General Marbil sa kanyang order na pagibayuhin yung pagbabantay ng ating PNP doon sa mga vulnerable na mga barangay. Every barangay to the all nations na lalo yung sa malalayo, ibig sabihin mga mga paraplang areas. Yan, lalo na mayroon tayo ngayong 911. So para mas mapabilis yung pag-aksyon ng ating PNP diyan sa at mapag-ibayo yung mga roving patrol. At ngayon kung walang yung nakapagpapatrol doon sa mas lalong malalayan, mga kabundukan, yan ang mga medyo may problema kung paano nila mararating yung may mga problema doon sa ganong klase ng mga community. So sana magawa ng paraan ng ating PNP yung mga ganong klase ng mga situation na halimbawa ang lugar ay hindi kayang abutin ng roving patrol sa barangay. So na kailangan Cadillac, lakad ka lalo na bundok. So yan, dapat sana yan ay mapag-ibayo ng ating kapulisan kung paano sila makababantayan sa malalayong lugar na yon na hindi kayang abutin ng mga sakyan nila, yung mga patrol nila. So yan, paano nila mapapangalagaan yun ng pulis. Lalo na ba, may mga kumukomunidad dyan, mayroong nangyayaring hindi gulo, paano nila ma-respond yan yun. Yan. At ang mga vulnerable na barangay o magugulong barangay at maraming naglipa ng krimen ay dapat lamang na pangunahin pukusan ng ating PNP at to entire town or cities to nationwide to maintain peace and order. Kailangan ng proteksyon ng ating PNP upang ma-prevent at mahuli anumang krimen sa bawat lugar at area of responsibility ng bawat police mula roving patrol or pag-aksyon sa mga crime reports yan. Kailangan talaga natin ng mga mahuhusay, matitino at may respeto sa karapatan ng PNP ang makapagprotekta sa atin mula dyan sa mga vulnerable na barangay na yan na maraming mangugulong o maraming krimen, manggugulo yan. So sila ay syempre to protect with human rights. Yung pangunahin, protektahan yung karapatan
para ang yung mga barangay na yan ay all nationwide ay protektado sa PNP. So sana kanilang suportahan din yung effort ng ating PNP Chief Marbil na tayo ay na yung pagpapatupad niya ng peace and order na mayroong karapatang pantao. So suportahan nyo yung karapatang pantao na kanyang effort para mapairal yan from our President Marcos, para tayo ay yung PNP ay mahusay sa pagpapatubad ng kanilang tungkulin na kinikilala na yung karapatang pantao. So merong human rights, hindi naman kasi po pwedeng wala dahil sa yan ay magkakaroon ng cases ng mga pulis kung di sinusunod yung human rights, at mas lalo nagiging magulo at syempre kawawa yung mga biktima ng policing na walang human rights, lalo na yung innocente. Ngayon even ay naipaliwanag natin ng mga nakaraan natin mga promosyon ay even though mayroong nahuli ka sa act of crimes ay kailangan lapatan mo ng human rights kasi even though yung mga nasa sa loob na berde ka na may karapatan. So kaya lang yung mga under investigation na delitism pa, same rights, may kasalanan o wala, so pinipreserve yung innocence na may karapatan kung siya ay akusado, kasi yung not all accused are guilty. So kung mayroong halimbawa aside from yung sinasabi nga natin na at act of crime, may kasalanan, sila ay binibigyan pa rin na pagkakataon na maitanggol yung kanilang side doon sa korte. So ngayon meron namang sa investigations, mayroong naiimbestigahan, maaaring wala silang kasalanan, or even nagtatanong nga yung act of crime, hindi mo alam kung sino yung talaga yung may kasalanan. Halimbawa nag-aaway, di ba, gano'n, nagtatanong sino ba yung may kasalanan doon. So hindi ka basta po pwedeng labagin mo yung mga karapatan nila, even though lalo na yung investigahan, di ba? So gano'n, kaya pasalamatan natin yung effort ng human rights at sundin ng ating mga PNP, lalo yung pangangalaga nila mga barangay na buong mga barangay with our patrol, no? Sila ay isa sa pangunahin na kanilang dapat protektahan yung karapatan at syempre yung pagpapayaw lang mula sa pagpapayaw nila ng peace and order. So yan, at pag-ibayuhin din nila ang barangay police para makatulong sa peace and order at i-report sa police ang mga hindi nila kayang aksyonan. So yun, pag-ibayuhin din ng ating lokal na pamahalaan o ng PNP, yung local police, yung mga parang mga barangay tanod, yung local police na tawag sa kanila, nang papag-ibayo kayo ng service. Halimbawa, hindi nila kayang may kaguluhan sa lugar, may nag-aaway, hindi nila kayang sawayin, ay tawag nila sa police. Or any crimes hindi nila kayang respondihan, tawag nila sa police. Makatutulong sila as part of the peace and order campaign na sila yung pangunahin na magre-report ng mga krimen sa police ng ating mga lokal na mga barangay police or mga lokal na barangay yan, na kung hindi nila kayang mga gulo na hindi nila kayang ayusin, kahit yung barangay captain pa, so pangunahin silang re-report at magsusuplong sa ating pulisya kung yung mga isang kaguluhan ay hindi nila kayang harapin. Nagbabarilan doon, sali ka ba ron, hindi mo kaya yun, di ba? Kung pulis ka, punta mo para awatin mo ron. Kung kaya mo awatin, maaari siguro, pero kung hindi mo kaya awatin yung mga nagbabarilan doon, tawag ka ng nag-rumble, di ba? Hindi kaya awatin ng barangay, pwede barangay tanod, so tawag ng pulis, di ba? Pangunahin. So paigtingin nyo sa barangay pulis yung kanilang ugnayan ng barangay and pulis para ma-resolve yung mga cases na yan, di ba? Mas maganda yon. At either kung sino yung makare-resolve, kasi may kanya-kanyang hawak yan yung pulis saka sa barangay. Ngayon pwede naman silang lalo yung effort, ano ba itong kasong to na for pang barangay, pang pulis, di ba? May mga ganun
diba, patayan, mga ganun. Or pulis at tawag. Mas, kung pangunahin na responde, syempre kung yung barangay, saka sila yung tatawag ng pulis. On everything else na halimbawa, meron silang susumpuin na ganyan, mga ganyan. So, magkaroon sila mahusay na ugnayan. At nag-uugnayan naman talaga sila to operate isang operation na kinakailangan mayroong kaugnayan din yung barangay. Halimbawa, may aarestuhin or whatsoever. So, meron silang operasyonin na mga ano. So, sa tulong ng taong bayan din, o komunidad sa PNP ay mahalaga din ito to report crime sa kanilang station, satellite or through 911 na pinag-iibayan ng ating DLG na makaresponde ang ating pulis dyan. So, sana yung ating taong bayan ay magkaroon ng malasakit sa ating kababayan, komunidad, na kung mayroong krimen, i-report nila na sa barangay or sa pulis sa 911 para makaresponde yung ating mga patrol car o ang ating pulis mismo na pwede natin ireklamo sa 911 yun or yung hotline para makarespond sila o meron ganito, ganyan para maawa at sila yung 24 oras kasi na nakapagbabantay. Yung iba kasing barangay hindi naman 24 hours yung barangay tanod nila, yung iba hanggang hapon lang ata, parang ganun. So usually yung mga tao makatutulong din sila to report it in barangay and report it to police stations na gano'n. So pareho silang re-respond for any crimes, either ito man ay pang barangay or ito man ay pang police. Yan, alam ba? Kasi usually, alam ba, yung mga krimen na not more than a year sa pang-barangay yun. Pero more than a year na sa police na yun. Gano'n. So, ang ating police dapat kompleto sa mga communication gadgets para kahit nasaan nang nagpapatrol, kahit saan mang pagpapatrol sila naroon, matatawagan o communicate sila ng head stations to respond and take actions lalo na sa mga malalayong lugar at hindi nagbumula lamang sa police stations ang aksyon niya. So yan, dapat sana yung ating PNP modernization, yung kanilang communication equipment dapat yun ang talagang kailangan yan para makarespond yung mga yan. Dahil kasi alam ba yung patrol, halimbawa nagpapatrol sila doon sa isang area, barangay, pag tinawagan sila, para sa US na papanood natin sa sine, all units, mayroong kaguluhan sa barangay 111, pupunta yung mga pulis na nagpapatrol ngayon doon, di ba? So matatawagan nila yung mga nagpapatrol, meron silang diba, kagaya nga radio yan, diba, iraradyo mo sa pulis o else tatawagan mo ng cellphone or i-text mo, ano mo communication na kompleto, mas more or less na talagang mas effective communication doon sa mga nasa field. Kasi kung yung 911 doon sa mga meron na silang ginagamit ngayon na para doon sa stations ng mga malalayo all over the country. Ngayon, syempre may mga patrol yan. Halimbawa, aside from andun sa magmumula kasi station, syempre may mga roving patrol yan. Co-communicate nyo yan. Dapat kompleto rin sila ng gusto. So, gawin natin ng PNP yan. At syempre, yung mga walang patrol car, lagyan nila dapat. So, muli ay ating dalangin ang gabay ng ating makatarungan Diyos at Panginoon Jesucristo sa ating PNP at sila ay protektahan din sa kanilang pagprotekta sa bayan at bansa. So sana protektahan din ang ating banal na Panginoon Diyos. Dalangin din natin na maprotektahan yung ating mga pulisan sa kanilang pagpapahira ng pisik. So alam, may mga operasyon sila para sila ay manatiling buhay at masugpo nila yung krimen at sila magabayan na sila ay hindi rin makagawa ng pang-aabuso o paglabag sa batas in policing or even in their sariling pamumuhay yan. So yan, sana ay sila ay maliwanagan at sila ay makapamulis at hindi sila mahikayat o hindi sila matempt for abusive actions or pang-abuso or pang-sariling kapakanan na sila ay mapang-abuso at gamitin nila ang interes ng prison order para sa kanilang pansariling interes. Ba? Para makakuha. Sana sila ay magabayan, maprotektahan. So ngayon sila ay batuid na pulis,
palaging ligtas at makulit na pahamakan. Sana maging gabay ng buong PNP ng ganyan. At nakakaabuso, sana mapagbigyan pa rin sila ng pagkakataon na makapagbago at sila ay makapaglikod pa rin. Or else yung mga talagang talamak, sana sila ay masupil din ng ating pamahalaan kung talagang sila ay dapat kung sila naman ay nakagagawa ng mga pang-aabuso. Kasi hindi dapat babayaan ng ating PNP kung mayroong maabuso sa kanilang tungkulin sapagkat kapag intolerable lalo na maabuso ng mga AGK or mabibigat na pag-aasala ay hindi dapat itolerate ng PNP yun. So dapat nilang aksyonan yun. Lalo na kung reklamo mo isang abusadong pulis yun, problema na malaki na yun kapag nagtakipan sila, di ba? Lalo mga abuso. So kawawa naman yung mga tao. Kayo inaasahan pero kayo pala yung gagawa na din mabuti. So kaya maging matuwid yung ating PNP at kayo gabayan ng Panginoon. Ngayon yung mga nagkakamali, kayo ay maliwanagan, maiwasan nyo na yung pagkakamali. Ngayon kung talagang talamak at talagang manggarapalan, so yung PNP huwag nang magatubili na sila ay pasubit din. So pairal na matuwid. So sila may alam ng lahat kung anong dapat matuwid. So muli ay kaliwanag ng Banal na Santa Maria ay gumabay sa bansang Pilipinas, sa ating pamahalaan at sa ating mamamayan. Yung pamahalaan, mamahalan na mabuti, matuwid, patas ng justisya, tugunin yung karapatan ng tao, iwasan yung pang-abuso, korupsyon, yan. Yung mamamayan, sumunod kayo sa pamahalaan, iwasan yung paggawa ng krimen, paglaban sa pamahalaan. Bagko, sumunod sa pamahalaan, suportahan yung mabuting mamahala, pagpapairal ng patas ng justisya, pagpapairal ng karapatan ng tao. Sa gayon, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kapayapaan, kaunlaran, mas madaling pag-unlad at higit na kaunlaran. Ganyan tayo makapamumuhay at higit sa lahat ay makapananampalataya tayo ng mas magaan kaysa doon sa magulong pamumuhay. At tayo ay na walang kaunlaran dahil nga sa kawalan ng pananampalataya, hindi pagsulod sa pamahalaan. Sapagkat dyan ay yan sa mga dapat nating sundin sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Yan ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos na yung kanyang pamalang ginawa na yan ay makagabay upang tayo ay magabayan sa mabuti po. Enforce yung kanilang authority na binigay sa kanila. So yung magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabawas naman ang The Politics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat.